Usapan natin ay ang nangyayaring trahedya kahapon sa Myanmar, sa Bangkok, sa Thailand. Well, meron na palang ito sa balita 1,000 death toll. Naku, dami na 1,000 pala. na higit na ang namatay sa trahedya na ito. Grabe. Grabe naman Ano yan. ba ang sanhi? Of Lindol. course, 7.7 magnitude earthquake. Ang lugar kasi na yan na kasama ang India ay merong mga mga volcanic cause of earthquake. Kaya ito, pati yung mga sacred Coastal fault. temples, sacred temples ng mga Buddhist, gumuho eh. Naku, baka gawa ng China yung mga yan. Grabe, massive earthquake strikes Nako. Myanmar, Thailand. So kahit sa itong pag-usapan natin ngayon. Itong narito sa picture, itong gumuho na napakalaking gusali. 30 stories daw ito. Alam niyo ba kung kaninong gusali yan? Diyan natin malalaman na ganun talaga ang mangyayari kapag mga kumpanyang yan ang gumagawa. Katulad ng nangyari sa tulay sa di ba? Sa Isabela, doon sa norte, sa Luzon. Ang gumagawa noon ay mga inchik pa rin eh. Nako. At ito sa ating video, ito yung building na gumuho, ito. Yan ay gawang China na kumpanya. So yan ang ating tutukan ngayon sa ating reaksyon. Alright, so ito na yung ating reaction courtesy sa atin ng channel na Chinese Watcher. Nahihiya talaga dito ang itong kumpanyang komunista, mga contractor na galing mainland China. Ang mga company na ito ay of course pagmamayari yan na kumpanya ng Communist China, at kung ano mang kita sa mga construction nila diyan sa iba't ibang dako ng mundo ay ang proceed niyan, of course, ang profit niyan ay mapunta sa kay Xi Jinping, mapunta sa presidente ng China. Kasi komunista eh. Kaya yung mga contractor diyan, hindi yan yayaman. Medyo okay lang ang nila status sa buhay, pero hindi tulad sa atin na magiging multimillionaire ang mga contractor. Lahat ng proceeds niyan mapunta pa rin sa komunistang pangulo Xi Jinping. Kaya nakakahiya ito eh. Kaya ang pamagat ko ng video ito ay China palpak sa kanilang construction. Grabe nakakahiya. Mantakin nyo sa buong Bangkok, sa Bangkok kasi ito, sa Thailand. Tanging yan lang na building ang bumagsak sa Bangkok. Kasi ang Bangkok medyo may distansya na yan sa Myanmar, so hindi na gaanong malakas sa Bangkok. Mantakin nyo hindi malakas gaano sa Bangkok. Siguro nasa 7 lang, hindi umabot ng 7.5 magnitude. Pero gumuho at bumagsak na parang tinamaan ng bomba itong building na ito na 30 palapag or 30 kapalapag, 30 stories building. At yan daw ay gagawing hindi pa daw yan natapos, gagawing 100 stories. So medyo mataas-taas, di ba? Gumuho na nga siya, 30 stories pa lang eh. Lalo na kung mabigat na, kung aabot na ng 100 stories, kahit walang lindol siguro, guguho pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag made in China, palpakis talaga yan. Okay, marami pa tayong sasabihin mamaya. Patuloy muna natin tong video. Noon of March 28th, a 7.9 magnitude earthquake struck Myanmar with a depth of 30 kilometers. The tremors quickly spread to nearby areas like Thailand and China's Yunnan province. About 960 kilometers from the epicenter, a 30-story building under construction in Bangkok collapsed just 5 seconds after the earthquake. The scene showed thick smoke, and people were running in panic. While the world focused on the strong earthquake in Myanmar, the collapsed building in Bangkok became an unexpected center of attention. It turns out that this building was constructed by China Railway 10th Bureau, CR10, a Chinese company. It was called a Chinese Overseas Construction Showcase. Ayan, yan yung mga contractor diyan. Yan, sa Communist China yan, hindi yan sa hindi yan sa Taiwan, hindi yan sa Hong Kong, ay talagang galing sa mainland Communist China. Kaya yan, ganyan kapulido ang gawa ng China, di ba? Konting lindo lang, bubuho na eh. Kasi Bangkok, malayo-layo ang Bangkok sa Myanmar.
Kaya nakita natin doon, ayon sa balita, ito lang daw ang tanging building na bumagsak sa Bangkok. Merong mga building na nasira pero yung gumuho talaga, ito lang daw mag-isa. Kaya makikita natin ng ano, no? Ang Tawang gawang po. China, tapos makipaghira pa sa US. Paano na yung mga ano nila, yung mga barko nila, di ba? Baka made by ano lang yan, by lata. Baka gawa lang yan sa manipis na klaseng steel plate, yung mga barko nila panggera. Kasi kuripot eh. Ganun kasi kapag sobrang kuripot, ay guguho talaga ang mga tulay na nangyari sa ano sa Isabela sa Luzon sa norte, di ba? Gumuho ang tulay dahil made in China, tinipid ang mga materials. Marami pa, meron pa pala sa Miami, sa Florida, sa Miami. May gumuho daw doon na gawang China din noong 2021. Kaya pinagbawal na yung ganong design ng Chinese. Meron kasi silang design na matipid. Matipid kaya mura sila kapag gagawa sila ng building, mura. Pero nako, yun ang tatabon sa inyo mga kababayan. Huwag kayong magpagawa sa Chinese company ng mga building. Kasi yung building nyo mismo, ang tatabon sa inyo, diretso na sa libingan. Dahil sa pagkakuripot ng mga Chinese na yan, mukhang lumi, mukhang pansit, di ba? Noodles. Yung tingin ko sa kanila parang ano pansit lumi at ramen, di ba? Grabing kuripot. Kaya yan, nag-iisang gumuhong building sa Bangkok, nakakahiya. Nakakahiya si ano, yung kanilang presidente si Jinping at saka itong mga kontraktor niya sobrang kuripot. Balik tayo sa video. Now it seems to be another powerful example of the Chinese Communist Party's shoddy construction projects being exported abroad. No wonder some people said that while an earthquake is a natural disaster and a human tragedy, it's almost comical that only buildings constructed by Chinese companies collapsed in the quake. According to local media, the Ayun, di ba sinabi dito, ito, the only building that collapsed in the district. Ito, tragedy, it's almost comical that only buildings constructed by Chinese companies collapsed in the quake. According to local media, the collapse of the building killed at least 3 people and left 81 missing. The Thai National Emergency Medical Center reported on Facebook that around 320 people were on the construction site when the building collapsed. ito balikan natin tong building Merong bagong balita na 80 daw ka workers sa loob ng Chinese building na yon na nagtatrabaho pa kasi yun ay hindi pa tapos yun. 80 daw natabunan ng building na yun ng gumuho. Dito sa balitang ito ay hindi pa niya alam eh. Pero kanina lang, bago lang, dinalita na meron palang natabunan sa pagguho ng building na yun ng Chinese contractor made by China. 80 katao, ewan ko lang kung totoo napakarami naman. 80 workers under the rubbles of Chinese-made skyscraper in Bangkok. Nag-iisa lamang na Chinese building. Nag-iisa lang. Sa lahat ng building sa Bangkok, nag-iisa lang talaga siya na gumuho na parang class C yata ang pagkamasa ng simento. Tsaka ginamitan ng mga bakal na made in China. Naku, nakakatakot. Kaya kayong mga kontraktor dyan, wag talaga kayong makipag-ano dyan, makipagsusyo sa mga Chinese na yan, lalo na kapag ang materials ay galing China. Ang mga kabilya doon ay gawa lang yata sa ratan, o baka gawa lang yung kabilya nila sa mga galing sa garbage, di ba? At ni-recycle, kaya marupok ang kabilyada ng China dahil galing sa mga mga recycle na yan kaya mura ang mga Chinese products dahil wala talagang kakwinta-kwinta. Walang kakwinta-kwinta, nangangagaw pa ng WPS, kaya kung bakbakan na, baka yung mga baril nila baka puputok lang yun sa unang salbo, pero baka katagalan hindi na pumuputok yung mga baril dahil mga sira-sira na dahil made in China, di ba? Tapos makipaghirap pa sa Amerika, naku, hindi natatakot, walang hiya. Yung mga eroplano nga nila umuusok na ng itim kaya sabi nga nang nakakita, baka diesel ang gasolina na ginamit. Ganyan talaga ang inchik. Baka meron. Basta lang may pakita. Yung mga noodles, ay huwag nyo nang bilhin dahil may mga halo yan na sobrang seasoning at sobrang preservatives na makakasira sa ating mga kidney.
Ayan ang katotohanan. Kasi, kaya sa India, hindi na bumibili ang India ng pagkain galing China. Kaya galit ang China sa India. Okay, tapusin na natin ang video. 20 people were trapped in the elevator shaft. 50 people were injured in the earthquake, with 40 of them being sent to hospitals. The collapsed building was meant to be the new office building for Thailand's Office of the Auditor General. It was located in the Chatuchak district of Bangkok. The total budget for the building was 2.1 billion Thai baht, or around 62 million US dollars. Ayan, so 2.1 billion Thai baht. Di ba ang Thai baht ay halos magkapareho lang yan sa peso? Kaya 2 billion na gumuho lang dahil sa gawang China. Ang legality kaya nito, no? Babayaran pa kaya ng nagpagawa ng skyscraper na yun? Babayaran pa kaya ang contractor ng China? Ang Chinese contractor? Babayaran pa ba yun? Gumuho eh. Okay, Diba? hindi na. Ewan ko lang kung anong diyan, legality sa batas. Pero para sa akin, ano na lang siguro, para patas, 50-50 na lang, di ba? Magbabayad na lang yung yung may-ari ng 50% kasi gumastos din ang mga ang mga inchik ng materials di ba? Gumastos. At gumastos ng manpower. Kaya ano na lang yan, 50-50 na lang. Di ba? At hindi na rin dapat magbayad pa ng kumpleto ang may-ari. Baka taga Thailand baka gobyerno ng Thailand ang may-ari ng building na yun. So palagay ko ay hindi na pwedeng bayaran niya yung kabuuan na 2.1 billion Thai baht. Hindi pwede kahit sino ang tanungin, di ba? Pero meron kasing down payment yan siguro 1/2 na ang naibayad, meron ng 1 point something na i-down, 1 billion. So yun, hindi na yun makukuha ng may-ari, di ba? Sa contractor na yun dahil gumastos din sila. Okay, tapusin na natin ng video ito. Nakakahiya talaga tong mga Chinese contractor. Grabe pang talagang katulad sa Pilipinas, merong mga gumuho na tulay, gawa nila Nakakahiya. Balik tayo sa video. It was being built by a joint venture between China Railway 10th Bureau Thailand Company Limited and Italy's Italian Development Company Limited. The building was designed to be 137 meters tall, and construction started in 2020. Work was paused due to the COVID-19 pandemic, but the main structure was completed by March 31st, 2024. This 30-story building used a unique core tube plus beamless floor structural system, a design that previously caused major safety concerns in Miami, Florida. Ayan, tingnan nyo yung core tube style nila. Yung slab ay may butas-butas, kaya tinatawag na core tube. So ibig sabihin, makapal tingnan yung slab, pero dahil binutasan yung gitna ng maraming butas na malaki, ibig sabihin manipis lang yun, hindi solid. Kaya pala gumuho bigla, di ba? Ganyan kakuripot ang inchik Tingnan nyo mga kababayan yung tinatawag na core tube design. Yung isang slab, sabihin natin ay 1 feet ang kapal niyan, 1 foot. Tapos binutas-butasan ng tube, bali. Kaya manipis na siya, di ba? Kasi binutas na yung gitna niya. Kaya hindi matibay. Slab yan tubo yata ang ginamit dyan, hindi kabilyada. Kaya binago nila ang style ng slab, di ba? Dapat kabilyada talaga yan. Kasi ang kabilyada ay tested na yan for centuries. Yang tubing-tubing na yan nagkikita yung tubo sa parang, iwan ko kung may tubo pa yan o baka tinanggal nila, naiwan yan yung butas na lang na konkreto. Manipis na yung concrete. At hindi natin alam kung meron pang mga reinforced bars yan sa loob. Baka wala na. Kuripot nakakahiya talaga. Katahiya talaga yung mga inchik. Balik yan sa kangkungan. Okay, so ito malapit na tayong matapos mga kababayan. Concerns in Miami, Florida. Experts say that while this system offers high space efficiency, it poses special challenges for earthquake resistance. The collapse of a condominium in Miami in 2021, which resulted in 98 casualties, was caused by similar beamless floor systems that failed during a strong earthquake.
When the earthquake happened, Chinese authorities reported that the construction progress was only 30%. Ayan, so dito na tayo magtapos mga kababayan sa ating video. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya talaga yung mga inchik na yan. Pinahamak pa yung tulay natin sa Isabela eh. Dahil kay Digong, kinuha ni Digong ang mga kontraktor na Chinese para mabango siya sa paningin ni Xi Jinping. Kaya close friend sila eh kasi ilang bilyon-bilyon sa build project ni Digong, napunta doon ang 30% sa China sa 7 billion na budget. Ang build ni Digong, kung hindi niyo alam mga kababayan, 7 trillion pala, 7 trillion ang inutang ni Digong para sa pandemic at sa build. 7 trillion na. Ang lahat ng presidente sa buong Pilipinas, kung ipunin yung mga utang, ay 6.5 lang ang utang ng lahat ng presidente kasama yung kay PBBM. Pero ang kay Digong ay 7 trillion. Mas mataas pa rin kahit pagsamahin yung lahat ng presidente na umutang. Kaya yun ang napakalaking kasalanan ni Digong. Ibinaon niya ang Pilipinas sa utang. Ngayon, pinupukol nila kay PBBM eh. Kay PBBM daw yung utang na 13,000. Yung 13,000 sa lahat na yun ng presidente at sobra sa kalahati doon, 7 trillion ay kay Digong. Kahit tingnan nyo sa sa Google mga kababayan. Pinakita ko na yan sa vlog ko noon eh. Kung sinong presidente ang may malaking utang, si Digong talaga. Kaya ito, related tong Chinese buildings na ito, mga Chinese na tulay sa atin, gumuho din. Yung isang building sa Miami, Florida, made in China, gumuho din. Marami ang namatay. Kahit mahina lang na lindol, nakakahiya.